Tantoco report, mga bossing. Lalo pong mapapahiya yung mga DDS dito. Kagaya po ni Roque. First Lady Lisa Araneta. Ayan. Pakinggan nyo ha, kasi nauubusan na po ng dahilan yung mga DDS, mga bossing. Nauubusan na po sila nang sasabihin para iling po ang iling po ang unang ginang. Sabi nila, naku, ayan, tingnan mo, namatay kasi nag-ano sila, nag-Coca-Cola sila kasama ang unang ginang. Sabi naman nung iba, sino nagbigay ng Coca-Cola diyan sa namatay na yan? Eh di si First Lady Lisa Marcos. Lahat na lang po isinisi, mga kababayan. Alam niyo po kung sino may mga nito, may mga pasiklab. Sila Roque, sila Maharlika, mga bossing. Inumpisahan nila to nung sabi, nakakulong si Lisa Marcos dito sa LA. Sabi, hinanapan ho ng ebidensya. Asan ang ebidensya nyo na magpapakita sa taong bayan na totoong nakakulong si Lisa Marcos? Ito pader. Nagpakita ho ng pader, mga kababayan. Ito pader. Diyan sa likod ng pader na yan, nakakulong si Lisa Araneta Marcos dahil nadawit o sabit doon sa pagkamatay ni Tantoco. Ayaw ho nilang tigilan yung namatay, yung namayapa ho, mga kababayan. Imbis na po sana solemn yung pagtanggap ng pamilya, no? Doon sa pagkamatay ng kanilang kapamilya, ito nai-issue pa ho. Wala naman pong nagsasabi na gumagamit na ipinagbabawal ng gamot. Pati po yung report, wala naman din sinabi. Yung mga DDS lang po ang mga mahilig mag-issue. Kaya dapat po dapat demanda yung mga yan, no? Nung pamilya ni Tantoco. Yung mga mahilig mag-issue. Wala si First Lady Lisa Araneta Marcos sa hotel room kung saan pumanaw si Lufthansa Air Paolo Tantoco. Aray ko na naman sa mga DDS. Aray ko na naman. Yung nanay nagsalita ho, mga kababayan, walang kinalaman ang unang ginang sa pagkamatay ng aking anak. Sakit nun ha. Tapos ito naman po, wala sa hotel room o wala sa kwarto ang unang ginang doon sa pinagkamatayan ni Tantoco. Paano pa yan? Paano nyo pa ilalaban yan? Di ba, Dimoy Fee? Ayon ito sa Department of Medical Examiner. Ayan na. County of Los Angeles Department of Medical Examiner. Medical Examiner sa Los Angeles, California. Batay sa official report, tanging ang asawa lang ni Tantoco ang kasama niya sa hotel room. Inamin din daw ng kanyang byuda na si Dina Arroyo Tantoco na gumamit sila ng illegal na droga. Gumamit ng illegal na droga, pero wala daw doon ang First Lady. Bakit isasangkot nila? Diba? Bakit isasangkot nila? Tulad ng cocaine at cannabis. Kasi para kumonect yan, mga kababayan, doon po mismo sa hiling nila o yung paulit-ulit nilang sinasabi, magpa-hair pulikil. Paulit-ulit po. Idawit natin si First Lady Lisa Marcos, magkaiba nga ho ang hotel Di ba? At pagkatapos ng dinner, mga kababayan, akyat na doon sa kanilang kwarto ang unang ginang. CR daw ang kanyang asawa, sinabi nitong hindi na magandang pakiramdam at nag-collapse. Idineklara ng medical examiner ang kanyang pagpanaw na accidental due to cocaine effects. Ayon din sa report, tumungong Estados Unidos ang Tantoco couple para bisitahin ang kanilang pamilya. Una nang napaulat na kasama sila sa entourage ng First Lady sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Itinanggi ng Malacanang na may kaugnayan ang unang ginang sa pagkamatay ni Tantoco. At mismong yung nanay na din po ang nagsabi, walang kinalaman ng unang ginang sa pagkamatay ng aking anak. Tapos, sila Roque na lang po ang nagko-connect sa unang ginang, mga kababayan. Sabi ni Jackie Hulog, mag-best friend ang mga Tantoco family at Marcos, magkasosyo sila sa business. Rustan's Department Store. Sabi ni Mind Conditioning, kahit makalbo pa si PBBM sa hair follicle test, di sila maniniwala
Alam niyo ho ba, mga boss Chipamo, sir, bago pa lang ho mag-eleksyon, nagpaano na ang Pangulo eh. Nagpa-drug test na ho ang Pangulo. At ito pa nga po ang nagsabi, mga kababayan, yung si Panort. Sino ba? Sino ba yun? Nakalimutan ko na pangalan. No, tapos na kasi election eh. Tsaka hindi na dapat alalahanin pa. Si Vic Rodriguez. Ano sabi niya? Ito po ang aking hawak, ang resulta ng ating ni PBBM. PBBM pa dati, di ba? Ito po ang resulta ni PBBM. Katunayan po na negatibo siya sa mga ipinagbabawal na gamot. Tapos po pagkapanalo, inulit po ng Pangulo ulit, mga kababayan. Ngayon, ang gusto na naman ng mga DDS, ulitin ulit. Magpa-hair follicle test na naman do, mga kababayan. Ano yun? Uto-uto ang ating Pangulo. Baka nakakalimutan nila si Digong. Wala kahit ni isang drug test na ginawa yan. Ano pagpamalaki ni Roque? Hindi po kailangan o hindi po nila pwedeng utusan ng Pangulo. Di ba? At eto po, sila lang naman nagko-connect dyan eh. Sila lang ang nagsasabi na dawit ang unang ginang. Di kung dawit po sana yan, mga kababayan, talaga namang nandoon na yan. Naiwan yan doon sa Estados Unidos. Di ba, Addictus Rex? Hindi. Nakauwi, nakabalik. Ngayon, ang Pangulong Bongbong Marcos, nasaan ho ngayon? Ayun, nandoon kausap si Donald Trump. Di ba? At syempre, dismayado sigurado si Donald Trump, mga kababayan, sa First Family, kung totoo yung mga pinapakalat nila Roque. Hindi, wala ho. Ito, mga kababayan, nasan ba yung video natin na yun? Ito po ang mga pabungad at ito po ang mga video o kuha doon po sa meeting ng Pangulong Bongbong Marcos at ni Pangulong Donald Trump po ng Estados Unidos. Mga bossing, ito. Everybody, it's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family. Sabi ko po, hindi naman siguro sasabihin ni Donald Trump na great family kung ang ating unang ginang sangkot po doon sa pagkamatay ni Tantoko. Sabi ni Rodora, sino po ba nagpa-drug test? Sara, dapat di lang drug test, mag-psychology dapat din magpa-psychology. Sabi ni Rodora Policarpio. Legacy and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it. So congratulations. We're gonna be Hindi naman ho siguro ganyan irerespeto ni President Donald Trump ang